Okay, magandang araw mga kabadyads, no? Ang project natin ngayon ay Bajaj Maxima Z. Ito yung new version, no? So ito yung single spark plug. Ang problema ni customer kapag ka umiinit na ang kanyang makina sobrang umiinit na, namamatay na ang makina at sobrang hirap ng paanda rin. So yun yung problema. At pag pinandar mo, ayan, naka-check engine. So yun yung aalamin natin at yun yung susolusyonan natin ngayong araw na to, no? So 2 months old pa lang tong Bajaj Maxima Z na single spark plug. So ganito na ang problema. So ang common issue to na nagiging issue ng Bajaj Maxima Z na single spark plug. So yan yung ating susolusyonan na gagawin para magkaroon na rin kayo ng idea kung paano ang gagawin kapag ganito ang nangyari sa inyong unit. Malimit to sa mga new version ng Bajaj Maxima Z. So nangyayari talaga to, no? So ipapakita ko sa inyo kung paano ang gagawin dito mga kabajaj. Okay, ito mga kabajaj, no? Dahil may check engine, siyempre idadiagnose natin. Ito yung una natin gagawin kapag ganito may check engine, no? So idadiagnose natin yung unit. So ayan, meron siyang code error na isa, no? So ayan mga kabajaj, babasahin natin ang error code niya. Crankshaft position sensor circuit range performance. Okay, ibig sabihin nito nag-hard start talaga yung kanyang unit. So yan yung kanyang problema, no? Nag-hard start. Lumalabas yung ganong MIL kapag ka nag-hard start ang unit. So ayan mga kabajaj. Pero i-double check na rin natin yung kanyang rinse ng pulser coil kung goods pa ba. Dahil bagong-bago pa naman to, talagang i-double check na rin natin para sigurado tayong maganda pa yung performance ng kanyang pulser coil, no? So alin ba yung pulser coil, yun yung crankshaft position, no? So ayan mga ito mga kabajaj, no? Bajaj Maxima Z. So sa pag-check ng ating pulser coil, pupunta tayo dito sa likod at hahanapin natin yung socket ng ating stator coil, no? So andito yan sa may part na sa likod sa kanan, no? Ayan mga kabajaj, dudukutin natin yan dito. At ang socket nga pala ng ating pulser coil o yung pickup coil ay yung kulay pula na may kulay pulang socket na tatlo ang pin, no? So ayan mga kabajaj, no? At hanapin natin yung kulay puti na may guhit na pula, yun yung positive ng ating pulser coil, at yung kulay green na may guhit na puti, yun yung negative. So yun yung ating i-check ng gamit ng ating multi-tester. So ayan mga kabajaj, no? Sa pag-test naman natin ito, ilalagay natin yung ating multi-tester dito sa 2K ohms para makuha natin yung tamang resistance ng ating pickup coil. Dapat ito magre-range ng 365 to 385 ang resistant ng ating pulser coil. Yun yung goods na pulser coil, no? So yun yung goods na pickup coil. So ayan mga kabajaj, no? So i-check na natin yung kanyang pickup coil kung maganda pa yung range performance ng kanyang resistance. Kung goods na goods pa. Ay malamang sa malamang na goods pa to, pero double check na rin natin dahil para sigurado tayo hindi natin masabi na mamaya may factory defect yung kanyang stator coil. Kaya i-check natin yung range performance ng resistance ng kanyang pickup coil, no? So ayan mga kabajaj, inuulit ko, ayan mga kabajaj, no? So 389 ang resistant ng kanyang pickup coil. So ibig sabihin maganda pa talaga. Dahil ang pagkakasabi ni customer, kapag mainit na mainit ang kanyang makina, nawawala na ng kuryente yung spark plug, no? So okay pa naman yan mga kabajaj, walang problema. So ibig sabihin hindi dito ang problema niyan. So ayan mga kabajaj. Okay, ito mga kabajaj yung checking procedure ng ating pulser coil o yung crank angle position sensor. So ayan mga kabajaj yung ating checking procedure, no? So kung range performance niya. Okay, ito mga kabajaj, no? Dahil wala namang problema yung kanyang crank angle sensor o yung pickup coil, so ibabalik na natin, no? So ito, bibigyan ko kayo ng simpleng idea kung ano yung dapat natin gawin dito sa unit na to, no, mga kabajaj. Okay mga kabajaj, no? So ito yung gagawin natin dyan. I-check na natin itong pinaka-socket ng ECU niya, no? Dahil malimit dito nagkakaproblema yan sa socket ng ECU o yung mismong ECU. So ayan mga kabajaj, sa mga na-encounter tong mga ganitong unit, yung mga bagong version ng single spark plug, so malimit dito nagkakaroon ng problema sa pinaka-socket ng ECU o yung mismong ECU, no? So ipapakita ko sa inyo kung anong problema, no? So ayan mga kabajaj. Okay, ito mga kabajaj, Maxima Z, no? So ito, kakalasin na natin yung ECU. Sa pagkakalas nito, so ayan, ililis nyo na yung lock, tapos ayan mga kabajaj, no? Hugot na yan, huhugutin nyo na yung kanyang ECU, no? So hindi ko ina-advise na mag-DIY kayo ng mga ganito dahil medyo maselan to mga kabajaj, no? So ayan, kung mapapansin nyo yung pinakasakit sa loob, ayan meron akong kalakalawang, no? So ayan mga kabajaj, tapos tatanggalin natin tong pinaka-guide ng kanyang
ECU para makita natin yung mga pin kung ilang pin ang may problema dito. So napansin ko agad na may kalawang yung loob ng kanyang socket. So ayan yung naging problema mga kabadyans, no. Okay, ito mga kabadyans, no. So tatanggalin na natin yung pinaka-guide ng pin, no. Uugutin natin na kailangan na may pag-iingat tayo dito para hindi masira yung mga pin ng ating ECU, no. Dahil masilan to mga kabadyans, no. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ibalik to mga kabadyans. May mga marking yan kung paano natin ibabalik. So ayan mga kabadyans, no. So napansin ko agad na talagang kinakalawang yung loob, no. Malamang sa malamang na pinasok ng tubig to. Tapos dito sa may part sa may kaliwa, meron ako napansin na 4 na pin na hindi maganda ang kondisyon, no. So ayun yung mga kabadyans, yung ating i-repair o i-check natin kung ano nga ba yung kondisyon ng pin na 4 na napansin ko. Hindi na natin nakita sa video dahil medyo malabo yung aking camera, no. So ayun mga kabadyans. Okay, ito mga kabadyans, no. So ayan, meron siyang 4 na pin na hindi maganda ang kondisyon. Sa tingin ko parang kinakalawang na o nasunog, no. Okay, ito mga kabadyans, no. So ayan, i-repair natin yung 4 na pin na kanya na hindi na maganda ang kondisyon. Papalitan natin ng pin yan mga kabadyans, no. So hindi ko ina-advise na mag-DIY kayo ng mga ganitong issue dahil medyo maselan to mga kabadyans. Kapag ganito ang nangyari sa inyong unit, dalhin nyo na sa inyong trusted mechanic na malapit sa inyo para ma-check yung ganitong mga problema, no. So nare-repair yan mga kabadyans basta meron kayong kahit second hand na socket na pwede nyo pagkuhaan ng pin. So ayan, kakalasin natin isa-isa yan. Susundutin natin isa-isa para mapalitan natin ng kahit second hand na pin na pinagpalitan ng mga wirings, no. So ayan mga kabadyans, meron naman tayo no na makukuhaan para ma-repair natin itong ganitong problema. So ayan mga kabadyans. Okay, ito mga kabadyans, no. So una ko napansin agad itong secondary circuit ng ating ignition coil, no. Ito yung output papunta sa ignition coil, no. So ayan mga kabadyans, kaya pala sabi ni customer kapag ka umiinitan ng lupa yung kanyang makina nawawala na ng kuryente yung spark plug. So ito yung una ko napansin agad yung kanyang pin ng secondary circuit ng ignition coil. So ayan mga kabadyans, no. Ito yung output papunta sa ignition coil galing sa ECU. So ayan mga kabadyans, no. Okay yan mga kabadyans, no. Na-repair na natin yung ibang pin na kailangan nating i-repair. So nilinisan na natin din yung loob para sure tayo na malinis yung loob, no. So tapos ibabalik na natin yung ECU. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano magbalik ng ECU ng ating Bajaj Maxima C, no. So Maxima C yung unit ni customer. 2 buwan pa lang ang unit ni customer pero ganito na nangyari sa kanya. Ang sabi niya, ang kwento niya, namamatay-matay sa takbo at talagang sobrang hirap pa na rin kapag namatay na sa takbo, no. So ayan mga kabadyads yung ating mga simpleng idea. Okay, ito mga kabadyads, dito na tayo dadako sa paglalagay, no. So ito yung guide ng pin, no. So mapapansin nyo meron nakasulat yan na top. So ayan mga kabadyads, no, dito sa cover niya meron din siya nakasulat na top. Doon nyo itatapat yung pinaka-guide, no. So isusuksok nyo yan, medyo ididiin nyo ng konti para sumagad, no. So ayan mga kabadyads. Tapos pagkatapos nitong guide, ito namang ating ECU. May nakasulat din yung top. So ayan mga kabadyads, dito sa bandang gilid sa kaliwa, nakasulat din yung top niyan. So isusuksok nyo, itatapat nyo din yung top, no. So hindi nyo masyado isasagad yan. Magtutulak dyan itong pinaka-cover. So ayan mga kabadyads, no, ididiin nyo lang yung pinaka-cover para pumasok ng husto yung ECU. So ayan mga kabadyads yung paglalagay ng ating ECU. So simple-simple lang mga kabadyads, pero konting pag-iingat lang dahil baka masira yung inyong socket ng ECU. Nababaluktot ang mga pinyan pagka hindi tama ang pagkakalagay ninyo mga kabadyads. Kaya sinasabi ko sa inyo na hindi advisable na mag-DIY kayo kapag ganitong ang problema ay nasa socket ng ECU mga kabadyads, dahil maselan to mga kabadyads. Much better na dalhin nyo na sa pinaka-trusted mechanic nyo na malapit sa inyong lugar. So ayan mga kabadyads yung ating simple tips. Okay, yan mga kabadyads yung ating pinalitan na pin, no. Bali 5 yung pinalitan natin na hindi na maganda ang kondisyon. So sa tingin ko ito uminit ng gusto, no. So kapag dinala nyo to sa inyong kinuha marketing, malamang sa malamang na ito ay papalitan ng bagong harness, no. So magkano ang harness ngayon? Kaya ito, ginawa natin ng paraan, ni-repair natin. So ayan mga kabadyads. So yan yung ating mga simpleng idea tungkol dito sa ating Bajaj Maxima C single spark plug, no. So ayan mga kabadyads.